una sa lahat. Hindi nagpapigil sa perwisyo ng baha ang mga dumadalaw sa Hagonoy Public Cemetery. Lumusong sila sa tubig, makapagbigay respeto lang sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Ang sitwasyon sa iba pa mga sementeryo ngayong undas, abangan! Magandang gabi, Pilipinas! Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Dagsa na nga po sa mga sementeryo ang milyon-milyong Pilipino ngayong araw ng undas. At nasa frontline pa rin ang mga balita ang buong puwersa ng News 5. Ang kapatid anchor na si Jess De Los Santos makakasama natin live mula sa Manila North Cemetery. Nasa Manila South Cemetery naman si JC Cosico. Habang nasa Hagonoy Public Cemetery sa Bulacan, si Mondi Lopez. Nasa Calamba Cemetery naman sa Cebu City si Jana Roa ng News 5 Visayas. Undas long weekend po mga kapatid at nasa frontline pa rin tayo ng sitwasyon live dito sa Manila North Cemetery. Ilang oras na lang isasara ng sementeryo para sa mga kapatid nating naghahabol sa pagbisita o paggunita sa kanilang mga mahal na yumao. Kung makikita ninyo ang sitwasyon dito sa aking likuran, mas marami na yung bilang ng mga kapatid natin na papalabas ng sementeryo kumpara doon sa mga papasok. Magkagayon man, nakabantay pa rin ang mga pulis at ilang opisyal ng Manila North Cemetery para nga doon sa mga maghahabol sa 8 p.m. deadline ng pagsasara ng gate. Kasalukuyan, pumalo na ho sa 1.1 million yung bilang ng mga taong dumagsa dito sa Manila North Cemetery. Katunayan, kanina pagpasok namin bandang alas 2, nasa higit 800,000 pa lang yan. Matapos ang isang oras at kalahati, pumalo na agad yan ng higit 1 milyon. At para bigyan tayo ng kanilang assessment sa naging sitwasyon sa paggunita ng undas ngayong araw dito sa Manila North Cemetery, makakapanayam natin ang kanilang director na si Daniel Tan. Sir Daniel, magandang gabi. Sir, pwede niyo ba kami bigyan ng assessment? Kamusta ho yung naging pagdaos natin ng undas ngayong araw dito? Naging mapayapa ba o meron din kayong mga naitalang insidente? Good evening po. Mapayapa naman po. Generally peaceful ang assessment po namin dahil wala po kami mga grabing aksidente. Aksidente lang po namin. Yung mga bata lang po na nawawala. Pero nakita naman po lahat, awa ng Diyos. Agad namang nasolusyonan? Agad naman po nasolusyonan. Kasalukuyan ho, syempre nasa higit 1.1 million, marami rin yung mga puntod dito sa Manila North Cemetery. Pumapalo kung di ako nagkakamali ng higit 1 milyon. Kadalasan pag ganito ang problema ho ay yung paghahanap ng puntod. Meron kayo in-implement ngayon na puntod finder. Kamusta yung assessment sa puntod finder? Ano ho yung mga naging challenges natin? Maayos po, hindi po nahirapan yung mga tao natin, mga kababayan natin. Hindi po sila nahirapan dahil bago po sila pumunta rito, pwede po sila magbukas ng kanilang website, manilanorthcemetery.ph, at madali po nila makita yung mga mahal po nila sa buhay. Ganun din po, yung wala naman pong internet o website, dumiretso po sila sa front desk natin. Pero meron ho bang mga insidente na hindi na ho talaga nahanap yung puntod, lalo na yung mga medyo may kalumaan na? Meron po kami na kanina na nagka-problema lang. Yung lola niya raw, nalibingan daw ng kamag-anak nila. Yun ang nangyari. Okay, bukas ho sa muling pagpapatuloy na paggunita natin ng undas, ano ho yung paalala ninyo sa ating mga kapatid na darayo? Paalala natin sa mga kababayan natin. Sana pagpunta natin bukas, kung meron naman po tayong kasama mga bata, idaan po natin sila sa opisina. Meron po tayong wristband tagging po na sa ganun, hindi po delikadong mawala po yung mga anak nila, pamangkin nila, opo nila. Libre naman po yung pag-wristband natin. Tsaka magdala po sila ng garbage bag nang sa ganun yung mga basura po nila, mauwi po nila. Maraming salamat ho. Again, Manila North Cemetery Director Daniel Tan. Sa pagkakataong ito mga kapatid, dadako naman tayo sa Manila South Cemetery kung saan inaasahan na rin na papalo sa higit 1 milyon yung mga kapatid nating bibisita sa sementeryo. Kanina nga, may ilan tayo mga kapatid doon na nahimatay na dahil sa tindi ng init at sakit ng ulo. At para bigyan tayo ng update sa sitwasyon sa Manila South Cemetery, makakapanayam natin sa linya ng telepono si JC Cosico. JC, kamusta ang dagsa ng mga kapatid natin dyan?
Jess, na ngayon nga ay marami na po yung mga nagsisiuwian. Pero as we speak, meron pa rin po mga humahabol na makapunta rito sa Manila South Cemetery ngayon pong undas. Pero ang ilang puntod dito, pahirapan pong puntahan. Kinailangan pang maingat na tulayin ng mag-asawang senior citizen na si Jose at Helen ang puntod na kanilang kaanak sa Manila South Cemetery. Baha at masukal na kasi ang damo sa paligid nito. Maglilinis kami hanggang tuhod ng tubig. Papilay-pilay po ako. Kaya lang po gusto ko talagang taon-taon nandito ako. Hindi mo nga alam kung may ahas na rito. Tapos lulusong ka. Apela tuloy nila ngayon sa lokal na pamahalaan na aksyonan na ang ganitong problema sa sementeryo. In-ordinate na po namin yan sa engineering natin sa flood control division po. Malagyan po natin sila ng mga drainage. Kasi po pag umulan wala po silang drainage doon. Sa iba namang apartment type na nicho, pahirapan pa ring abutin ang mga puntod sa mataas na bahagi ng libingan. Kinakabahan kasi mahulog ako para lang malagyan ng maayos. Maayos yung bulaklak, tsaka yung kandila. Ganun. Kahit nasa na siya, naalala pa rin. Ngayong undas, mas ramdam ang pagkapal sa dagsa ng mga bumibisita. Sa entrance, hiwalay ang pila ng babae at lalaki, senior citizens at persons with disability. Lahat yan ini-inspeksyon. No entry din ang fur babies. Kawawa naman din ho yung aso natin. Pag dadali natin dito, mainit at baka makaagat po. Baka mamaya kami ang sisihin. Sa kabuuan, 600,000 hanggang 1 milyong tao ang inaasahang bibisita sa Manila South Cemetery ngayong araw. Dahil dyan, suspendido na ang serbisyong libreng sakay sa mga bumibisita. Maaring maka-cause ng traffic. Baka hindi na din po kasi sila makausad. If magsasakay sila sa loob at baka makadisgrasya lang din. May ilan namang nahilo at dinala sa first aid stations dahil sa init ng panahon at dami ng tao. Pinaalis rin ang ilang tindera na wala umanong permit para magtinda sa labas ng sementeryo. Nakaharang daw kasi sila sa daanan ng emergency vehicles. Jess, as of 6 p.m. ay umabot na nga sa halos 141,000 yung mga nagpunta rito sa Manila South Cemetery. Doon po sa mga hahabol, bukas po itong sementeryo hanggang alas 9 ng gabi. Pero bukas, November 2, ay open po ito ulit mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Balik sa inyo. Nagulat live mula sa Manila South Cemetery. Maraming salamat, JC Cosico. Ngayon balik tayo sa TV5 Media Center sa Reliance, Andre, Nikki. Maraming salamat, Jess. Samantala sa mga naghahabol po, pang bumiyahe pa probinsya, humupa na po ang bugso ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Halos bakante na ang mga ticketing booth, malayo kung ikukumpara sa sitwasyon nitong mga nagdaang araw. Dismayado tuloy ang ilang operator dahil marami silang nireserbang bus para sa araw ng undas. Inaasahan naman pong muling dadagsa ang mga pasahero pabalik sa Metro Manila at iba pang mga lugar simula po bukas ng hapon. Weather update naman po tayo mga kapatid. Posible ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong gabi hanggang bukas. Isang dahilan ay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nagdadala ito ng pag-ulan sa Palawan. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa nitong maging bagyo at papalabas na ito ng PAR. Samantala, ganap ng bagyo ang isa pang LPA sa malayong silangan ng northeastern Mindanao. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran at posibleng pumasok sa bansa bukas. Tatawagin niyang Bagyong Tino. Posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga Region sa Lunes o Martes. Sa ngayon, patuloy na umiira lang amihan sa extreme northern Luzon. Shear line o banggaan naman ng malamig at mainit na hangin ang posibleng magpaulan sa Cagayan. At localized thunderstorms naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Posible rin ang mga pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Susunod, ilang bata at may kapansanan naligaw sa sementeryo. At ilang dumadalaw sa sementeryo lumusong sa baha. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Live pa rin tayo dito sa Manila North Cemetery mga kapatid at sa kabila ho ng pagpapatupad ng grease tagging system dito sa sementeryo. May mga ilang insidente pa rin tayo ng mga nawawalang bata, pati na nga rin mga PWD. Marami kasi sa kanila nilalampasan lang ang tagging station. Magandang hapon po sa inyong lahat. Baka meron pong nakita kay Antonio Santoa Jr., anak ng baby, na meron pong Down syndrome. Mayat mayamang i-page pero di pa rin nahahanap ang bunsong anak ni baby na si Antonio. Nasa edad 42, may Down syndrome. Kasi nga, sanay na kami taon-taon, kasama ko siya. Maliit pa yan, kasama ko na. Hindi kami nagpapatag. Okay naman. Kaya lang bakit kanina, biglang nawala sa likod ko. Makalipas ang 3 oras, si Aling Baby namataan ang anak na papalabas na sana ng sementeryo. Uuwi po sana akong luhaan. Maraming salamat. Panawagan ng pamunuan ng Manila North Cemetery sa mga dadalaw. Di lang dapat mga bata ang pinalalagyan ng wristband, kundi maging mga persons living with disabilities o PWDs at mga senior citizen. Iba makalimutin na, di ba? Para at least malaman nila. Hindi nga kanahirapan kami kasi meron Down syndrome. Ito ang unang taon na nagpatupad ng wristband tagging ang sementeryo para maiwasan ang insidente ng mga nawawala. Sa tag na ito, nakalagay ang pangalan at numero ng bantay ng kung sino mang nakasuot. Nasa 20,000 tags ang hinanda ng pamunuan ng sementeryo. Pero sa ngayon, higit 4,000 pa lang ang nagpapalagay nito. Ang 9 na taong gulang na si BJ, kusang pumunta sa pamunuan ng sementeryo. Di na raw kasi siya binalikan ng kanyang tiyuhin. Wala rin siyang tag. Nandito po si BJ Incierto. Maya-maya pa, ang uncle ni BJ dumating na rin. Hinap ako naghanap nito eh. Buti narinig ko yung trumpa na ano eh. Ilang oras yun na pong hinahanap? Mga 1 oras. Ng Manila North Cemetery na bukod sa pagdadagdag ng tagging stations, gagawin na ring mandatory ang pagkakabit nito sa susunod na taon. Para sa iba pang balita, balik tayo sa studio, Andre Nicky. Maraming salamat muli kapatid Jess. Mula naman po sa Manila North, punta naman tayo sa Cebu City kung saan tinambak lang sa bodega at mass grave ng isang sementeryo ang mga buto na walang kaanak na kumuha. Problema rin ang pagnanakaw sa ilang kagamitan sa sementeryo. At live po mula sa Cebu City na sa frontline ng balita, si John Roa ng News 5 Visayas. John, ano ba ang mga kalimitang pinupunterya ng mga magnanakaw sa sementeryo dyan? Andre, ang dinadating ngayon ng ilang mga bisita dito sa Calamba Cemetery ay ang mga nawawalang grills ng puntod, pati na ang mga kandila. Mga sirang grills ng puntod at mga nawawalang kandila sa mga nitso. Ilan lamang ito sa mga problema ng mga bumisita sa Calamba Cemetery dito sa Cebu City. Ninanakaw daw ng mga kawatan, mga naturang gamit, pati ang mga sisidlan ng bulaklak, tinatangay rin at muling ibinebenta sa mga nagtitinda sa labas ng sementeryo. Sa record ng Calamba Cemetery, nasa 6 na pamilya ang nagsumbong dahil nawawala ang mga grills sa puntod ng kanilang mga yumao. Aminado ang pamunuan ng sementeryo na hirap sila sa pagbabantay sa lugar. Hindi pa kayang bantayan ang sementeryo kahit may mga gwardya kami kasi marami talagang pasaway. Kami pa nga ang binabantayan ng mga magnanakaw. Hamon din ng pamunuan ang mga butong di na kinuha matapos lumagpas sa 5 taong kontrata. Nitong nakaraang buwan lang, higit 200 karton at plastik na may laman ng mga buto ang nakaimbak sa bodega ng sementeryo. Dahil sa kahirapan at umalis na rin ang pamilya at lumipat sa ibang lugar, nakalimutan na nila, napapabayaan na nila ang kanilang mga yumao. Matapos ang 8 buwan, ilalagay raw mga kalansay sa mass grave. Pero nang silipin ng News 5 ang nasabing mass grave, ito ang tumambad. Mga tambak na mga garbage bag at karton na naglalaman ng mga buto ng mga taong minsay may mga pangalan at pamilya. May ilang pamilya ang nagbalik pero huli na, nasa mass grave na kanilang mahal sa buhay. Sa gitna ng problemang ito, panawagan pamunuan ng sementeryo sa mga kaanak ng mga namatayan na makipag-ugnayan sa kanila para maaaring makuha ang bangkay. Andre, sa ngayon nakaantabay ang PNP para sa pagbabantay ng seguridad sa sementeryo.
Mabagal pero tuloy-tuloy ang usad ng trapiko dito sa sementeryo. Andre. Daghang salamat, Jana Roa, live mula sa Cebu City. Bukod sa mga bulaklak at kandila, may dala ring bota ang mga bumibisita sa Hagonoy Public Cemetery sa Bulacan. Ang sementeryo ilang taon nang lubog sa baha. Live mula sa Hagonoy, Bulacan, sa frontline na balitang yan si Mondi Lopez. Mondi, kumusta na ba ang pagdalaw ng mga Bulakenyo nga dyan? Yes, Nikki, kahit lubog sa baha ang mga puntod sa Hagonoy Public Cemetery dito sa Bulacan, ay talaga namang walang makapipigil sa mga Bulakenyo na dumalaw at mag-alay ng dasal sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Alas 6 pa lang ng umaga ay talaga namang dagsa-dagsa na mga pamilya rito, kanya-kanyang punta na may dalang bulaklak, kandila at dasal. May bota man o wala, matapang nilang nilusong ang baha. Hindi alintana ang dumi basta't madalaw lamang ang mga yumaong minamahal. Sa tinatawag na apartment o patong-patong ng mga nicho, halos lubog na ang mga nasa pinakailalim. Kaya tanging yung mga nasa mataas na bahagi na lang na libingan ang natutulusan na kandila ng kanilang pamilya. Samantala, Nikki, nagpunta rin kami sa Peralta Public Cemetery dito lang din sa Barangay San Sebastian. Halos walang dumadalaw dahil umaabot na hanggang bewang ang tubig lalo sa gitnang bahagi kung saan lubog na ang mga puntod. Kasabay ng pagtaas ng tubig, nagkalat din ang mga basura. Ayon sa ilang residente, dala raw ito ng pagtaas ng tubig dagat o high tide. Kaya't ang iba dumadaan na lang sa gilid ng sementeryo, tumutuntong sa mga nicho o pader, makalapit lang sa mga puntod na kanilang mga mahal sa buhay. Ang isang nakausap natin na si Nanay Meli, hindi napigilan ng emosyon sa matagal ng kalagayan ng kanilang sementeryo. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. Dapat ayusin nila. Hindi ganun nakakaawa na may patay na, pinapatay pa nila. Hindi ganun. Napakahirap na mahirap. Kumayaman lang kami. Danay kami sa Corobin. Nawa ako sa mga patay. Doon ang burak na yan, napakaburak. Kanta kami. May sugat. Baka kami matintay na mamatay kami. Napakahirap ng mahirap. Totoo lang. Nikki, hanggang alas 9 ng gabi maaring dumalaw dito sa Hagonoy Public Cemetery at inaasahang 1,000 Bulakenyo ang magtutungo rito. May nakatalagang medical team ang mga pulis na mag-a-assist sa mga dadalaw pa. Nikki? Maraming salamat, Mondi Lopez, live mula sa Hagonoy, Bulacan. Susunod sitwasyon sa iba pang mga sementeryo ngayong araw ng undas, silipin. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, sa orasyon na ito, may mangilan-ilan pa rin tayong mga kapatid na bumibisita rito sa Manila North Cemetery. Pero paalala ho, ng pamunuan ng sementeryo, hanggang alas 8 lang ho sila magpapapasok ng mga bibisita. Pagsapit ho na alas 9, isasara na ho itong sementeryo at magbubukas muli pagdating ng alas 5 ng madaling araw. Sa mga kapatid po nating papunta pa lamang dito para po hindi na kayo maabala pagpasok, iwasan magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng matatalim na bagay, sigarilyo, mga nakalalasing na inumin at iba pa. Mula rito sa Manila North Cemetery, isang mapayapang paggunita po ng undas sa ating lahat. Maraming salamat muli sa kapatid natin si Jess de Los Santos live mula sa Manila North Cemetery. At mga kapatid, bayong ingat po. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita, takas sa mayala at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang ibanan sa Frontline Pilipinas Weekend.